Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Maraming salamat po sa sponsor po natin. Katuwang po natin ngayong umaga si Ma'am Gloria. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And hello po kay Salve, Connie, Jan, Ana Bazar, Mirna, and Ave. Now, tuloy po natin yung ating discussion po patungkol po sa God's perfect time. Now, yung talata po natin ngayon ay matatagpuan po si Genesis chapter 21 verse 2. Ito po ay patungkol pa rin po kay Abraham, kay Sarah, tsaka yung anak nila. Sabi po rito, "And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which God had spoken to him." Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Now, yung una po nating katuruan, nothing hinders God's plan. Kapag may plano ang Diyos, walang makakadlang niyan. Kahit si Satanas, kahit sinong kapangyarihan, kahit anong pangyayari, hindi kayang hadlangan ang mga plano ng Diyos. Sinasabi ng Diyos, walang imposible sa akin. Walang mahirap sa akin. So, ito po si Sarah, nung nabuntis po siya. Isipin niyo po, 90 years old na siya. 90 years old. Sinabi niya nga kaya natatawa si Sarah eh. Marami kasing beses nire-remind ng Diyos itong mag-asawa na ito na magkakaroon sila ng sarili ng anak. Si Sarah natatawa pa nga eh. Sinasabi niya, menopause na ako eh. Hindi na nga ako dinadatnan eh. Pero, yung pagiging menopause niya, at the same time si Abraham, 100 taon na, ginamit pa rin ng Diyos para matupad yung kanyang plano. Bakit? Hindi naman po kasi kayang hadlangan ng pagiging menopause at pagiging probably or most likely impotent ni Abraham sa edad na 100 years old para hindi sila magkaanak. Hindi kayang hadlangan ang plano ng Diyos. So, ito po, si Sarah ay naglihi. Isipin nyo, 90 years old. Naglihi siya. Kaya nga sabi dito sa iba, pag binasa nyo itong chapter 21 na to, dito sa verse 6, sinabi ni Sarah, "Pinatawa ako ng Diyos." Ito yung pwedeng yung laughter na puno-puno ng kaligayahan at the same time, there's a sense of awe and wonder. Parang how come nabuntis ako? Parang something na kamangha-mangha. Parang Parang how come nabuntis ka pa? Praise the Lord. So it's a celebration, no? Pinatawa ako ng Diyos. Noong una natatawa siguro siya kasi nagdududa siya. Menopause na ako eh. Natatawa siya na ganon. Sineryoso siya ng Diyos. Nabuntis nga siya. Pinatawa talaga siya ng Diyos. Celebration po yun. Joyous celebration. So sabi niya rito, sabi sa verse 2, si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. So nothing hinders God's plan. Number 2 po, Isaac foreshadows Jesus. Yung isang lalaki po na yan, si Isaac, pag nagbabasa po tayo ng Bible, ito yung pinaka-importanting word dito, no? Foreshadowing. Ibig sabihin si Isaac na ipinanganak ni Sarah, kumbaga, anino ito ng darating na Mesaya. Kung miraculous yung kapanganakan ni Isaac, miraculous din yung kapanganakan ni Jesus. So, para mas mabilis maunawaan po, parang ganito po yan, no? Sa Old Testament, si Isaac, anino. Foreshadow. Ibig sabihin ng foreshadow, alam niyo po yung, imagine niyo to, may ilaw sa likod natin, tapos may kasunod sa atin, sa likod natin, tapos habang naglalakad tayo, nakita natin yung anino, tapos paglingon mo, ay, ikaw pala yan pare. Di ba? Yung anino yung nauuna. Ang tawag doon, shadow. Si Isaac, foreshadow. Ibig sabihin, anino ng darating na Mesaya. So, hindi lang po si Isaac yan, pati si Adan, si Abel, si Moses, si Gideon, si Samson, si Daniel, si David, si Solomon, yung mga prophets, kagaya ni Jeremiah, they foreshadow the coming of the Messiah. Kumbaga, sila yung picture, larawan ng darating na Messiah. So, pag nagbabasa po tayo sa Old Testament, pag nakikita natin itong mga figure na ito, si Isaac, makikita mo dapat yan si Jesus. No? Isaac foreshadows Jesus Christ. So, sa Old Testament, si Isaac, siya yung larawan ng Kristo na darating sa New Testament.
So, yan po, ang tawag po dyan ay foreshadowing. That's a very good way to understand the Bible. Para pong ganito yan, no? Isaac is a picture of Jesus carrying his own cross up Mount Calvary. Now, si Isaac po, willingly. Isipin niyo yung birth, kamukha na ng birth ni Jesus Christ. Pati yung pag-aalay kay Isaac, kamukha rin ng pag-aalay kay Kristo. Si Isaac, inalay siya sa one of the mountain ranges of Moriah. Now, isipin niyo po, willingly, binibitbit ni Isaac yung kahoy kung saan siya igagatong. In the same way, si Jesus Christ din po, bibitbitin niya rin yung kanyang cross. Probably, I think, kung saan inialay si Isaac, doon din inalay si Jesus Christ. At tinawag nung pinigilan ng Diyos si Abraham na patayin si Isaac. Sabi ni Abraham, itong bundok na to, tatawagin ko itong Jehovah Jireh. No, the Lord will provide. Kasi hindi si Isaac yung alay. May darating na Messiah na siyang magiging alay dito sa bundok na ito. Kaya ang tawag na doon sa bundok na yun, Jehovah Jireh, the Lord will provide. So, yan po ay typology or foreshadowing. Ganyan po dapat natin inuunawa yung Biblia. Now, meron po akong discussion dyan, no? Jesus in the Old Testament, what is typology? Tignan nyo na lang po, Russell Ocampo, type nyo lang Jesus in the Old Testament, makikita nyo po yan kung gusto nyo pong lumalim sa pagkakaunawa nito. So, si Isaac po, he foreshadows Jesus. Now, bakit po mahalaga ito? Kasi po, yung kapanganakan ni Jesus Christ, ito yung point number 3 natin, no? Yung kapanganakan ni Isaac tsaka ni Jesus Christ, parehong yung opportune time. God has an opportune time for their births. So, kung pinanganak si Isaac, miraculously, ganun din pinanganak si Jesus Christ, miraculously, and pareho silang according to God's timing, God's opportune time. Na actually, nung pinanganak si Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo, ang ginamit term ni Apostol Pablo, fullness of time. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, so in Diyos po natin, merong ganap na kapanahunan, fullness of time. Isinugo niya ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. So, kailan daw po yon? Sa ganap na kapanahunan. Na pag sinabi nating fullness of time, sa Greek po na ginamit ni Apostol Pablo yan ay pleroma, tu chronou. Ibig sabihin po nito, para mas mabilis mo na, parang prutas. Kagaya dito sa amin, meron ditong puno ng lansones. Dati, bulaklak pa lang yun, tapos uti-uti lumalaki. Kada daan ko ng daan dyan sa tapat namin, lagi ko naiisip, pag nakikita ko ng green pa siya, pero parang madilaw-dilaw na sa paningin ko, parang gusto ko nang pitasin. Pero hindi pa panahon. Hindi pa fullness of time. Hindi pa hinog yung panahon. So, inantay ko ng inantay, tapos pag nakikita kong dilaw na siya, parang gusto ko nang pitasin, tapos sasabihin, antayin ko pa. And last night, kahapon, isang araw, no, pinitas namin. Hinog na hinog, tamang-tama yung pagpitas. Kaya pag tikim mo, wow, ang tamis. Tatamisan ako doon sa lansones. Bakit? Pinatas mo siya in the fullness of time. So, yung Diyos po, merong fullness of time Meron siyang takdang panahon. Meron siyang, para sa atin nga, minsan, ang tagal ng timeline ng Diyos. Kasi nga, eternal yung Diyos. At ang isipan ng Diyos, eternal. Siya yung nagdi-decide kung kailan niya gagawin yung kanyang mga binabalak. So, God has an opportune time. So, wag po tayo maiinip. Isipin nyo, si Jesus Christ, inantay ng Old Testament saints, Old Testament people. For how long? Thousands and thousands of years. No? Parang 2,000 years from the time of Abraham. No? Inantay nila ng napakahabang panahon. No? Hundreds and hundreds, even thousands of years bago ipanganak si Jesus Christ in the fullness of time. Now, ano po yung application natin sa mga talatang ito? Number 1 po, give God our full trust. Pagtiwalaan natin ang Diyos na ang Diyos talaga, kumikilos siya sa kanyang kaparaanan na kailangan natin pagtiwalaan. At ang pagtitiwala natin sa Diyos, full, buong buo. Hindi po 99%, kundi 100%. Give God our full trust. Ang Diyos po, hindi mapipigilan sa kanyang mga plano. Kaya pag may plinano ang Diyos na gawin sa iyong buhay, that's unstoppable. God cannot be hindered.
Kaya kailangan natin magtiwala sa Kanya. Manatili tayong sumusunod, na tapat na sumusunod sa Kanya. At hayaan natin ang Diyos gawin niya yung Kanyang mga plano sa ating mga buhay. Kasi yung plano ng Diyos, hindi kayang pigilan. Number 2 po, be a shadow of Christ. Now, yung istorya po ni Isaac, yung story niya, hindi niya naman yun pang within his lifetime lang eh. Yung story niya, pang generational eh. Kasi yung istorya niya ni Isaac, maliit na istorya yan, na parte ng kabuuan na napakagandang istorya ng Diyos. Naging parte siya ng istorya ni Kristo. So, Isaac foreshadows Jesus. Naging anino siya ni Jesus. Ganon din po sa atin. Dapat anino tayo ng Panginoon. Life is not about us. No? Anino lang tayo. Yung buhay natin ang tinuturo si Kristo. Kumbaga pag binasa mo yung buhay ni Joseph, buhay ni Isaac, buhay ni Jacob, buhay ni Judah, buhay ni David, lahat sila tinuturo si Jesus, no? Ganun rin po sa atin, anino lang tayo. Life is not about us. Hindi tayo dapat yung matingkad, hindi tayo dapat ang makulay. Tayo yung anino lang. Ang tinuturo natin si Jesus. Na yung mga tao sa paligid natin pag tinitingnan tayo, ang nakikita nila si Jesus. No? Be a shadow of Christ. Hindi po tayo ang bida. Ang bida si Kristo. Kaya makikita niyo po dito sa istorya ni Isaac, no? Pag in-interpret mo yung buhay niya Christologically, makikita niyo talaga, bidang-bida talaga si Kristo sa buhay niya. Bagamat hindi pa pinapanganak ang Panginoong Jesucristo, naging shadow siya ng Panginoong Jesucristo. Ngayon po si Jesus na panganak na, dumating na long time ago, maari pa rin po tayong maging shadow, so to speak, no? Hindi naman shadow in a sense na kagaya ni Isaac, kundi yung buhay natin, yung istorya ng buhay natin, pinopoint lagi si Jesus. Maging matingkad ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Tayo lang po ay anino. Huwag tayo masyadong tumitingin sa ating sarili. Tumingin tayo kay Jesus. Siya yung bida sa ating mga buhay. And number 3 po, let's trust God's timeline. Ang Diyos po mayroon sariling timeline. May sarili siya, kaya yung puntos natin itong mga nakarang araw, no? God's plan is eternal. God's purpose is eternal. Pag nag-iisip ang Diyos, generational. Kaya si Isaac, nung ipinanganak si Isaac, nung naglihi si Sarah, ipinaglihi niya si Isaac miraculously. Yan po ay ang nasa isip po ng Diyos nan, hindi lang si Isaac eh. Ang nasa isip ng Diyos, Isaac, ikaw ay magiging kabahagi ng istorya ng Panginoong Jesucristo. Now, you will foreshadow Jesus Christ. At nangyayari po ito according to God's timeline. Hindi po natin minamadali ang Diyos because our story is not about us. Our story is about the Lord Jesus Christ. No? Ano ba yung bahagi natin sa eternal purpose ng Diyos? Kaya po, lahat po tayo may contribution. Yung istorya ng pagsunod natin sa ating Diyos, meron niyang epekto sa ating, meron niyang epekto sa ating pamilya, sa mga kaibigan natin, at sa mga susunod na henerasyon. At pag nakita nila tayo, ang nakikita nila, paano tayo sumunod sa Panginoong Jesucristo, paano luwalhati ang Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. So kung life is about that, dapat matuto tayo magtiwala sa timeline ng Diyos, hindi sa gusto nating mangyari sa panahon na gusto natin. No? Isa may mga prayer request tayo, gusto natin mangyari agad. Si Abraham, sinipingan niya si Hagar, diba? Mga minamadali. May timeline ang Diyos. Usapang total sinipingan niya naman si Hagar. Sa panahon natin ngayon yan, kung ikaw ay may boyfriend, girlfriend, may tamang panahon para sa pagsiping doon sa tao na yun, para makipag-sex doon sa partner mo. Merong opportune time for that. Merong timeline si Lord dyan. Hindi mo pwedeng madaliin. Parang regalo yan, no? Na regalo sa isang bata na Christmas gift. Hindi mo bubuksan ng November. Bubuksan mo yan ng December 24 o kaya December 25. That's the opportune time. Yun yung hinog na panahon na kailangan mong sundan. At kailangan mong pagtiwalaan ng Diyos sa kanyang mga timeline. Kaya po sa atin, I hope maging malaking encouragement po sa atin ito, no? Let's trust God's timeline. May sariling timeline ng Diyos. Hindi natin pwedeng pitasin ng hindi pa hinog yung mga bagay na nais ipagkaloob sa atin ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, how can you be a better shadow of Jesus Christ? Paano mo
ma-improve yung sarili mo na maging isang magandang ehemplo na tumitingkad si Kristo habang tayo ay nagsisilbing anino niya, no, na pinopoint natin yung mga tao sa kagandahan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. So how can you be a better shadow of Christ? At para po sa ating panalangin, Lord, thank you for my answered prayers and even my unanswered prayers. Pinagpapasalamat po natin yung mga panalangin natin na hindi sinasagot ng Diyos. Kasi ang Diyos meron sariling timeline. I believe your way is wise and your timing is perfect. I trust your opportune time, Lord. I trust you completely. So, meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito. Let us know in the comment section below and please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you again tomorrow.